Brent, balang araw, mapapasakin ka rin. Makikita mo sila kung saan-saan na may ngiti sa kanilang mga labi, bitbit ang litrato at malalim na paghanga sa isang taong itinuturing na kanilang idolo. Fangirl kung sila'y tawagin, at sa mundo ng internet, malaya sila na magkaroon ng direktang koneksyon sa kanilang mga iniidolo. Fangirl. Ito ang tawag sa mga tagahangang kababaihan sa industriya ng kasikatan. Pero paano kung lumagpas sila sa linya? Paano kung ang labis na paghanga ay mauwi sa isang masalimuot na pangyayari? Sa aming paglilibot ay nakilala din namin si Nena. Siya ay isang kabataan na nahumaling sa mundo ng P-pop. Ako po si Nena at ako po ay 15 years old na po. Bali, ilang kanta naman ang alam mo ng SB20? Actually po marami po akong alam na kanta ng SB20. Katulad na po ng Gento, yung Mapa, We Gonna Go Up. Madami pa pong iba. At sa totoo lang po, nakita ko na po siya dati. Grabe. Asawa ko po si Stel. Sobrang pugi. Grabe po yung biceps niya. Grabe yung mga abs niya. Actually po, napagalitan na rin po ko ni mama na grabe na po yung gastos ko na pera sa kanila. Pero para sa akin naman po, worth it naman po lahat ng mga gastos ko na yon. Ayon kay Bacon Smith, Jenkins at Penley, matagal nang nakakintal sa isipan ng mga tao na palaging babae ang isang tagahanga. Nakapanayam namin ang dalawang estudyante na tagahanga ng isang K-pop group. Mayroon po ba kayong mga iniidolo na mga sikat na artista? Probably I would say maybe 17. You know, 17. Nakausap rin namin ang isang magulang patungkol sa pagbibigay ng patnubay sa kanyang anak. May anak na po ba kayo? Meron akong anak, Ilang taon na po? 5 taong gulang. May mga hinahangaan or iniidolo po ba siya ng mga tao? Sa ngayon, sa kanyang edad, ay mahilig siyang manood ng mga K-pop kasi ito yung palasak at uso ngayon tulad ng K-pop hunters. Idolo niya si Rumi. Ano po sa tingin niyo yung dulot po nito sa kanya? Sa palagay ko, merong masama at mabuting na idulot ang panunood niya at pagsuporta sa mga K-pop na yan. Siyempre, ang masama siguro parang hindi na-expose na sila sa social media at parang wala nang focus sa kanilang pag-aaral. Takot at pangamba. Yan ang posibleng maging dulot sa mga idolo ng kakilakilabot at labis na paghanga ng isang fangirl. Ang pagiging lunod sa pantasya ng isang fangirl ay nakaaapekto rin sa kanilang pag-iisip at pagkilos. Ang tanong, hanggang saan ang linya ng pagiging isang fangirl? Si Nena ay isa lamang sa libu-libong mga fangirl na patuloy sa paghanga at pagsuporta sa kanilang mga idolo. Walang masama sa paghanga, subalit lagi nating tatandaan na ang lahat ng labis ay nakasasama sa atin. Masalimuot man ang mundo ng kulturang popular, isaisip natin na kailanman ay hindi dapat mawala ang kahalagahan ng respeto sa ating mundo. Sa mga mata ni Nena, isa na siyang ganap na dalaga, isang fangirl na nasilaw sa liwanag ng paghanga.